Let us open our Bible on Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Praise the Lord. He has made everything beautiful in his time. Also, he had set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Ayan. Lahat ng bagay ginawa niya sa kanyang kapanahunan o oras, sa kanyang oras. No? He will make all things beautiful. Minsan nagtatanong yung mga disipulo, sabi ng mga disipulo, Lord, who will sit at the right hand of yours up in the kingdom of God? Yung minsan yung mga magulang ganun eh. Gusto yung mga anak bigyan ng honor, bigyan ng medalya, bigyan ng parangal. So, ganun. Tinatanong ng mga magulang kung sino raw ang sa langit mamaya uupo sa kanang kamay ng ating Panginoong Diyos. Now, God will make all things beautiful. Kung tanungin din natin sa sarili natin, kailan kaya mangyari ang kaharian ng Diyos? Kailan kaya mangyari, papalitan ng Diyos yung ating katawang nabubulok sa hindi na mabubulok? Kailan kaya mangyayari na tayo na lumalakad dito sa mundo na napakaalikabok? Mamaya lalakad na tayo sa Lunlun Bulawan, kung sa Bisaya pa. We will be walking in the golden streets. Kailan kaya mangyayari? Marating natin yung kaharian ng Diyos na kung saan ay hanggang ngayon hindi pa nahanap ng mga scientists kung saan yan. Hanggang ngayon hindi pa nakikita ng mga astronauts na nag-explore dyan sa kalangitan. Lahat yan may oras. Lahat yan ay may nakatakda na. Praise the Lord. Not in our time. Naalaala ninyo mga disipulo, nagtatanong, Lord, kailan ka babalik? Walang nakakaalam niyan. Except God. Walang nakakaalam niyan. Even angels, hindi nakakaalam. So, hawak ng Diyos ang time. Pag panahon na nagagawin niya ang anumang bagay na beautiful, always in His time. Kaya tayo naman ng mga anak ng Diyos na naniniwala at naglilingkod sa Kanya, we have to be patient, and we have to be hopeful, and we have to be joyful. Masaya lang tayo. Yung tinatawag na godliness with contentment is great gain. Kaya, He will make all things beautiful in His time. Also, He hath set the world in their heart so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Tingnan mo ang mga tao. Ano mang studies gagawin nila, they cannot find out how God made the universe from the beginning. Hindi nila alam yun. Kailan? Paano sinimulan? Ang kanila lang, universe were made by a big bang. Yun ang kanilang human being, it came from apes by evolution. Pero hindi yan accurate. Hindi yan perfect. Pag hindi pinahintulot ng Diyos, ipaalam kanino man, hindi mo yan malaman. Now, pag sinabi dito, He hath set the world in their heart so that no man can find out the work of that God maketh from the beginning to the end. Nako, matapos na lang ang mundong ito, no one can make it to know. Walang sino man ang makakaalam the beginning even unto the end how God made the universe. Tingnan mo, anong sabi ng mga scientists? Oh, we have so much already, marami na kaming ginawa na paraan para ma-project lang yung universe. How vast, how wide, gaano kalawak. Hindi pa rin nila marating yung end.
Hanggang ngayon, they cannot find out where is the end of it. At ang kanila na lang sinabi, kahit we use the speed of light, reaching the end of the universe, but until now, we never reach the end. Ang conclusion nila, dahil daw ang universe is expanding faster than the speed of light. Parang mga sasakyan ba? Gusto mong habulin yung sasakyan para makita mo yung sasakyan anong hitsura. Kaso mas mabilis siyang tumakbo. Hindi mo makita. Ganun ang explanation ng mga scientists. Dami na nilang gadgets ang ginawa to pass through many so much distance. No? Hindi pa rin nila marating yung end. Kasi hindi pinahintulot ng Diyos. Praise the Lord. Pero pag pinahintulot lang ng Diyos, kung gustuhin ng Diyos yan, baka isang tikang lang nandoon ka na sa end. Kung gustuhin ng Diyos. Kaya, napakadakila ng Diyos. Wonderful ang Diyos. Kaya mapalad tayo. Dahil siya yung truth. Siya yung accurate. Wala nang iba. Pag hindi yan pinahintulot ng Diyos, nobody can find it. Basahin pa natin Job 5 verse 9. Praise the Lord. Which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. See? That is how the scientists make conclusion na sobra daw talagang dami. Alam mo anong kanilang mga statements? Yung ano talaga yung, kung gusto mo talaga yung intindihin yung universe, alam mo paano nila ito binigyan ng conclusion or haka-haka? Sabi nila dito, it takes, yung lang sun lang natin, yung araw natin, paano ito nag-orbit sa Milky Way. Sabi dito, it takes our sun 250 million years to orbit the Milky Way. Yun ang kanilang estimation. Grabe. Hindi basta-basta. And ultimately, the Milky Way is about 100,000 light years across. 1,000 light years thick. Grabe yung description nila. Tapos kung ituro mo dito tayo nakatira sa earth na ito, pakita lang yung hitsura ng Milky Way. Tapos sinabi dito tayo, ito yung earth, ito yung yung sun, tsaka yung mga planeta, yung tinatawag nilang solar system, hindi mo na makita halos. Kaya pala sinabi ng Bible, sinabi ng salita ng Diyos, all nations, they are just lighter than nothing. Siyempre ang earth nga na tinirahan ng mga nations, hindi na nga halos makita yan sa nilalang ng Diyos sa isang part lang ng Milky Way. Sa isang part lang yan ng Milky Way. Pero kung tutuusin, grabe. Napakarami. Kaya sinabi dyan na our star just one of, alam mo yung sun, one of the stars yan. Out of 200 billion stars in the Milky Way. Isang Milky Way lang yan. Napakaraming Milky Ways. Sabihin ko po sa inyo, filled with galaxies. Kaya yung greatness ng Diyos, hindi mo talaga kayang sukatin, hindi mo talaga kayang. Kaya nga sinabi dyan, unsearchable, marvelous things without number. Walang calculator sa mundo na pagkasyahan ng number. Ano pang sinabi dito sa mga verses sa Bible? Kung isulat lahat ginawa ng ating Panginoong Kristo o ng buhay na Diyos, itong mundong ito hindi magkasya sa libro na sinulatan. Tapos sabihin mo, exads. No, that's true. Unti-unti nang napoproject.
Praise the Lord. Kaya sa buhay na, bakit kailangan natin ito? So that we might feel, yung inawit natin kanina, how great thou art. Praise the Lord. Oh. Ganun. Yeah. Alam mo kasi, minsan, yung mga tao, pag hindi nila kinonsider yung greatness ng Diyos, mura sila kanabitang hiron nga nakatungtong sa likod sa kabaw, nga feeling nila mas dako pa sila sa kabaw. Ayaw ng Diyos mangyari yun. We need to consider how great is our God so that we may praise Him, we may give glory to Him, we may worship Him. He is the only worthy para natin gawin yan sa Kanya. Basahin pa natin ang Romans 1:19 hanggang 20. Praise the Lord. Because that which is may be known of God is manifest in them, for God that showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ayan. Sa hindi pa na-discover ng tao gumawa ng eroplano, sa hindi pa na-discover ng tao gumawa ng jet planes, sa hindi pa na-discover ng tao ang rockets, sa hindi pa na-discover ng tao na gumawa ng telescope na ipalipad nila dyan sa labas. Nakasulat na yan. Praise the Lord. Na merong pahintulot ang Diyos. Merong oras at takda ginawa ang Diyos para makita at masilayan ang mga invisible things na hindi natin nakikita matagal ng panahon para malaman nila gaano kadakila ang Diyos. Because that which may be known of God is manifest in them. See? Anong manifest? Alam niyo yung manifest? Makikita. Visible. So yung mga space cam na yan na pinapalipad dyan sa kawanangan, nakasulat na yan sa Bible na imamanifest ng Diyos yan sa atin. Praise the Lord. For God hath showed it unto them. Pahayag yan ng Diyos, ipakita yan ng Diyos. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Clearly seen. Imagine that. Nung una, ano pa yung mga telescope na sikat nung una na bago pang discover yung mga telescopes na yan? Malabo pa. Ang pinapakita lang sa kamera, yun lang ningning ng mga bituin. Ang pinapakita sa kamera, yung parang alikabok lang. O minsan parang usok lang. Pero nakasulat sa Bible, clearly seen. Praise the Lord. Kung tingnan mo yung pinoproject, yung pinaka-latest ngayon na camera, after Hubble camera, yung James Webb space camera, tingnan mo yan, i-search nyo yan. Diba? Clear na. Yung clarity. Ano ang hitsura. Pero hindi nila marating yung end. Hindi. Clearly seen, being understood. Pinapa-explain pa ng gusto para maintindihan. Ang Diyos nagpahintulot niyan. Amen? Praise the Lord. Hindi pwede nakadiscover lang ang tao. Sabihin nila, makapangyarihan na kami. No, nakasulat na yan, no? Darating ang panahon, in His time, He will make these things to fulfill. O nangyari nga, na-fulfill nga. Pero ang Diyos ang lahat ng pinanggalingan niyan. Ang Diyos ang lahat may plano niyan. Kasi kung hindi niya yan ipahintulot, walang mangyayari. Walang discoveries, wala. Kasi ang Diyos ang lahat talaga. Even His eternal power and Godhead. Imagine. Pati yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos mismo. Hinayag niya na. Hinayag na niya.
Praise the Lord. Hinahayag niya. Paano? By the Holy Scripture. Ano pa? By His prophets. Ano pa? Yung mga namamatay na pinapapunta doon sa langit. Sinong nakikita doon na nakaupo sa trono? Si Lord Jesus. Wala nang iba. Hinayag na niya. Pinakita na niya. Para wala nang excuse ang tao. Na matupad yung sinabi dito na whosoever will not believe Him shall be condemned. No choice Pinahayag na niya But whosoever believeth in Him shall have everlasting life. That is the only way magkaroon ka ng great salvation. Kasi hinayag na niya ang kanyang pagka-Diyos, hinayag na niya ang kanyang eternal power. Kumukuha siya ng mga individuals, kunin niya yung Espiritu, dalhin doon. Naalala niyo yung naprehan ko na doon sa Jensen, si Mr. August, na dinala yung spirit niya doon. Pinarihan siya. Sino nakita niya nakaupo doon sa trono? Si Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Sabihin mo, Pastor Chit, anong ginamit na speed para makarating ka agad siya doon? Ang scientist, million, ano yan? Billion and million years daw bago makarating kung saan-saan dyan. Samantalang, pagpaintulot ni Jesus, dalhin niya yung kaluluwa ng tao para makarating sa kanyang kaharian, sa kanyang trono, para prayhan niya. Bilis lang. Sabi sa akin sa explanation na, Pastor, mayroong pumulupot sa akin na whirlwind, yung ipo-ipo. Sinigop yung kaluluwa ko. Pagtapos yan, nakita ko na yung katawan ko na physical, pati kayo dyan, nakita ko. Tumagos ako sa ceiling ng building ng hospital. Nakita ko yung tip ng building, tapos yung mapa ng Jensen, mapa ng Mindanao, mapa ng Pilipinas. Napansin ko na lang na ilang clouds. So kung ilang clouds yung na daanan niya, wala na. Yung earth, di na makita. Tapos paghinto, nakita na niya yung trono ng Diyos. Ni-reveal na ni Jesus Christ ang kanyang pagka-Godhead, ang kanyang pagka-eternal power. Amen? Para wala nang excuse ang tao. Wala nang excuse. Patestimonihin mo yung mga Islam. Patestimonihin mo yung mga imam. Patestimonihin mo yung mga Buddhist. Patestimonihin mo yung mga terorista na pinakitaan sila ni Jesus Christ. Hindi lang nila makita yung muka, kaya naging Christ believers sila. Kasi powerful siya pero wala nang excuse ang mundo. Praise the Lord. Wala nang excuse. Sinong Diyos sa sanglibutang ito na tinuturing ng mga tao aside kay Jesus Christ na buhay hanggang ngayon? Wala. Puro nasa libingan yung mga Diyos nila, puro mga estatwa yung Diyos nila. Siya man lang yung galing sa langit. Bumaba dito. Kung may kakayahan siyang bumaba galing sa langit, may kakayahan din siyang magbalik doon. O di buhay siya. His all power, pinahayag na niya. Praise the Lord. Kaya niyang patunayan lahat ng sinasabi niya totoo. Pag sinabi niya, I am the resurrection and the life. Di ba na-resurrect niya si Lazarus? Ang akala ni Mary at Magdalene at saka ni Martha, yes, we know you are the resurrection in the last day. Pero kaya niyang patunayan. Kahit sa sarili niyang mismo, pinatunayan niya, He was resurrected. Kaya, hinayag na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Tingnan mo yung nilalang niya doon sa universe. Paano niya nilalang ang universe? Basahin natin. Genesis 1:31. Praise the Lord. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Yan yung pinaka-last day, how He made the universe. First day, second day, third day, everything are beautiful.
and wonderful and perfect. Napakaganda. Ganon. So, merong naglalang. Ang tunay na tagapaglalang at tunay na Diyos. Hinayag na niya lahat yan. Tapos, hindi pa maniwala ang mga tao. O yun. Nag-utos ang Diyos ng mga tao, gumawa kayo ng kamera. Ipahintulot ko yan na maging successful yan. Pahintulot ko yan, makita nyo lahat ang mga invisible things since I have made the universe. Pakita ko yan sa inyo physically, sa inyong mga mata. O di, ang daming na-project, daming angle, pinahayag. See, ano pa kaya ang kaharian ng ating Panginoong Diyos? Tingnan mo yung miracle na ginawa ni Jesus Christ dito sa lupa pa siya. Example lang ito, basa Mark 7:37. Praise the Lord. And were beyond measure astonished, saying, He has done all things well. He maketh both the deaf to hear and the dumb to speak. See? Alaala niyo yung naprehan natin na lalaki dyan sa may Lugait. Nung nagsama kami ni Pastora Daiding, she was with me at the time. Anong nangyari? Yung a man born deaf and dumb. Nung naprehan doon, nakasalita, nakarinig. Tapos si Pastora Daiding, nire-rato na doon sa kanya. Kasi marunong naman magsalita, marunong na makinig. Yung babae na naprehan ko na bata, 12 years old, dyan sa Surigao. Isang isla dyan. Parang Saragossa Island. Na-overdose dahil pinurga nung nag-age siya ng 5 years old. Pag-overdose ngayon, naging pipi at bingi ang bata. So 7 years after she reached, of course, the 12 of age, no? 12 years old na siya. Nag-meet kami doon. Yung mama at first alanganin, sabi niya, meron nagtulak sa kanya eh. Mare, yung anak mo, paprehan mo. Nakita natin yung gumagaling ng mga sakit na piniprehan ng tao na yan. Baka yung anak mo din magagaling pa yan. Anong sabi ng mama? Ay, dawat na nako ni, kay Dugay naman eh. 7 years naman eh. Di nakadangog, di nakasulti. Dawat na nako ni. Anong nangyari na naisipan niyang subukan? Pag-pray, pag-rebuke. Sabi ko, magsalita ka, hindi magsalita. Ganon-ganon ako, parang hindi pinapansin. Sige, sabi ko, gradual healing yan. Nawala sila, pati yung mama, pati yung anak na kalong-kalong na baby. Went somewhere, yung pala, yung bata, nagkaigit. Nagkaigit. Nagpupo na basa. Lumayo. Kaya siyempre, mabaho man. Wala pa namang diaper noon eh. Panahon na yan. Ano nangyari? Yung anak na naprehan ko, na 12 years old na babae, dalagita, hinanap yung mama. Nakita ng bata yung pupo ba ng kapatid niya na baby na nag-ano doon sa grass, nag-spot. Siguro sa tagal ng panahon ng bata na yan na pipi at bingi, nalimutan na niyang magsalita. Na-recall niya ngayon, siyempre 5 years old, marunong na yan magsalita, alam na yun anong pupo, biglang nabingi, naging pipi. So na-stop yun. Yung pala, pinagaling na siya ni Lord Jesus. Sumigaw yung bata, Ma, tayo! Ma, tayo! Nagtaka yung alam mo, bumalik yung mama. Inintroduce niya yung anak niya na nakapagsalita at makarinig na. Ang daming taong nag-umpukan, wala na, okay na siya magsalita. Praise the Lord. Ito, kaya niyang gawin yan. He is the same yesterday, today, and
forever. So, pasalamat tayo sa Diyos dahil lagi niya tayong nire-remind, no, na huwag tayong mawalan ng pananaw at paningin sa Kanya. Gaano siya makapangyarihan, gaano siya kadakila. Basahin pa natin. Ecclesiastes 8:17. Praise the Lord. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun, because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yea, further, though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it. Yan. Kung hindi nga pahintulot ng Diyos, walang discoveries, walang inventions mangyayari sa mundong ito. Pero lahat na nakasulat dito sa Biblia, time will come. In His time, He will make all things beautiful. Praise the Lord. Ganon din sa buhay natin. Kaya nung nag-search ako ng yung tinatawag na innovation sa world, first Stone Age, pagkatapos Bronze Age, pagkatapos Iron Age. Yung bang pag-discover ng tao na pinahintulot ng Diyos na ma-discover. Hanggang ngayon, nandito na tayo sa digital age. Noon, imposible masyado na ang telepon walang wire. Diba? Nangyari. Noon, imposible na yung telepon na makita mo yung kausap mo at marinig mo instantly. Ngayon, ano na? Noon, yung mga computer noon, sinasakay pa ng trailer. Ang lalaki ng mga computer, yung storage ng memory niya. Ngayon, nagsimula ng 2 gig, 4 gig, 6 gig, 12 gig yung pinaka-chip. Ngayon, terabyte na. Ang liit lang. See? Kung ano yung sinabi sa Bible lahat, perfect and accurate yan lahat. Praise the Lord. Kaya He will make all things beautiful in His time. Pero pag hindi pinahintulot ng Diyos na malaman ng tao ang mga bagay patungkol sa Kanya, they cannot. Tulad yan, hindi pa pinahintulot ng Diyos, ma-reach niya yung end of the universe. Ay, hindi mo talaga yan magawa. Hindi pinahintulot ng Diyos, may makakaalam kailan siya babalik exactly. Hindi talaga yan mangyayari. Nobody knows. And nobody can know. Praise the Lord. Pag sinabi ni Lord Jesus, only the Father knows. Only God knows in heaven. Yan lang talaga. Basahin pa natin yan. Job 11:7. Praise the Lord. Canst thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty unto perfection? See? Kaya mo bang suriin ang Diyos? Kaya mo bang malaman at makita ang Almighty sa kasakdalan? Hindi. Napaka-misteryoso niya. Napaka-amazing niya. Napaka-makapangyarihan niya. Kaya ang mundo, nagdidebate ngayon sa mundo hanggang hindi pa tapos yung debate. May nagsabi, 3 ang Diyos. May nagsabi, 1 ang Diyos. May nagsabi, hindi mo talaga ma-fathom yan. Praise the Lord. Pero they are really exist. Ang Diyos. The Bible says time will come, they will be assembled. And God, all in all, after all. Basa pa, Psalms 104 verse 24. Praise the Lord. O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. Yan. Ano mang kayamanan, ano mang napakaganda na mga sceneries, ano mang mga bagay sa sanglibutan ito.
Let us give honor to God. Unlike sa mga tao na mga hindi naniniwala sa Diyos, they never give honor to God. Little learning is dangerous thing kung sa kasabihan pa. Pero para po sa atin, lahat nandito sa mundo, the riches, lahat nandito sa mundo, the fullness, lahat ng mga gawa sa mundong ito are the works of the hand of God. Praise the Lord. Lahat ng mga discoveries sa sanglibutang ito nangyayari in His time. Siya yun, nagpahintulot. Siya yun. Pag sinabi niya, I will shorten the day. Tama. Noon, magbiyahe ka ng Manila. Sabihin mo, 1 buwan. Ngayon, Davao to Manila, 2 oras na lang. I will shorten the day. Praise the Lord. Oh. Mamaya kung itong airport natin ng Davao, pwede na malandingan ng Concorde. Alam mo yung Concorde? Faster than sound na airplane. Baka 30 minutes lang, Manila ka na. He will shorten the day. Kung iyong isipin, imposible yan. Pero nangyayari because God will fulfill what He pronounce, anong sinasabi niya. Kaya, napakadakila ng Diyos. Napakadakila. Kaya, napakaganda na malapit tayo sa Kanya. Pag malapit tayo sa Kanya, mapalad tayo. He will reveal what He want to reveal to us. Ihahayag niya kung ano yung gusto niyang ihahayag sa atin. We are full of knowledge of God. Praise the Lord. Basahin pa natin Matthew 11:27. Praise the Lord. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Yan. Naalaala niyo yung sinabihan niya si Peter. Peter, not flesh and blood revealed this to you, but the Holy Ghost, who really Jesus is. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, pag hindi i-reveal ng Diyos kung ano yung dapat niyang i-reveal, na walang ibang nakakaalam, ang Diyos lang sa langit, walang ibang nakakaalam, si Jesus Christ lang. Siyempre, isa lang yan sila. Kung hindi yan i-reveal sa atin, we can never know. Kaya itong Bible, itong Word of God, walang maka-interpret nito perfectly except siya lang. At kung saan niya ito i-reveal, sabihin ko po sa inyo, marireveal yan sa kanila. Basahin natin. 1 Corinthians 2, verse 11. Praise the Lord. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, save the Spirit of God. Ayan. Walang nakakaalam sa pagkatao mo. Ang kaluluwa mo lang, espiritu mo lang. Kasi ikaw yan. Alam mo. Anong nagawa mo, anong ginawa mo, anong plano mo. Alam mo lahat yan in detail. Ganon din sa Diyos. Walang nakakaalam sa Kanyang mystery. Sa Kanyang greatness, sa Kanyang power, sa Kanyang pagka-eternal. Siya lang nakakaalam. Pag i-reveal niya, saan niya gustong i-reveal, perfect, accurate yan. Kaya mapalad tayo na na-reconcile tayo sa Diyos. Lahat ng i-reveal ng Diyos sa atin, that is perfect and accurate. He will not tell us any lie. Last verse. 1 Corinthians 2:10. Praise the Lord. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. See, His disciples, His people, His apostles received revelation, deep things of God. The same sa atin din. Praise the Lord. Paano natin malirip at mapagtanto that there is God
kundi yan pinahintulot sa atin. Paano natin malirip, maintindihan that Jesus and God, isa lang yan sila. Kung hindi yan i-reveal ng Diyos sa atin. Di ba? The deep things of God. Pag hindi yan i-reveal kanino pa man, matuliro ka, hindi mo pa maintindihan yan. Pero pag sabihin niya yan, simple lang. Believe it. Praise the Lord. Maniwala ka. At marami pang mga bagay na lahat ng sinabi niya dito. Pero kung ipa-describe mo yung mga scientists, ang kanilang mga speculation, grabe. Pero sa Diyos yan, sa Kanya, ginawa niya yan 6 days lang. Imagine that. Para sa Diyos. Praise the Lord. Para sa Kanya, yung dakilang mga bagay dyan na hinahayag ng mga space camp, sinalita lang yan ng Diyos. Let there be firmament. Pag sinabing firmament, the entire heavenly bodies. And it was done. Ganun. Ganun siya kadakila. Ganun siya makapangyarihan. Kaya, to God be the glory. Pasalamatan natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil unti-unti niyang zoom out ang universe para masilayan natin. Para yung kadakilaan ng Diyos, lalo nating malalaman. Amen? Praise the Lord. Plus, hindi lang yung mga nakikita ng mga physical na mga objects, physical na mga heavenly bodies na yan. Even the deep things of God, the spiritual matters, hinahayag niya sa atin. Even the eternal glory and power and eternal life, eternal dwelling place, hinahayag niya yan sa atin. Hindi lang hinahayag, but someday ibibigay pa niya yan sa atin. Ganun. Kaya, salamat tayo sa Diyos. Purihin natin ang Diyos. Dakilain natin siya. We must have time to meditate His greatness. Praise the Lord. We must have time to elaborate, to expound the greatness of God. Kasi in His time, He will make all things beautiful. In His time, He will change our corruptible body to incorruptible. In His time, He will change our dwelling place into a mansion made of gold. In His time, our short existence in life dito sa mundo, He will change it into eternal life. In His time, darating yan. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.